Pray continually. Amen? At paano po natin nahadlangan ang Banal na Espiritu Santo? Guess what po? Paano po natin nahadlangan ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay? Alam po kung ano? Kapag hindi na po tayo nananalangin. Amen? Kapag hindi na po tayo dumudulog sa Panginoon. Yes, gusto po tayong tulungan, palakasin ng Banal na Espiritu Santo, pero kapag iba po yung ini-entertain natin at hindi po tayo dumudulog sa panalangin, iba po yung nagpapalakas sa atin. Dalawa lang po yan eh. Pag nananalangin ka, palalakasin ka ng Banal na Espiritu Santo. Prayer and fasting, palalakasin ka po. Pag hindi ka nananalangin, pinapalakas mo ang iyong flesh desire. Ano po yung flesh desire? Ito po yung mga makalamang bagay, makalamang hangangin. Dapo, hangangin sa mga bagay dito sa mundo. Yung mga hangangin ng iba't iba pong tao. Amen? Nahatagan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo kapag wala po tayo sa panalangin. Kaya sabi po na Apostle Pablo, pray without ceasing. Pray continually. Kamusta po yung ating prayer life? Dapo, lagi na po itong narinig, lagi po kayong nare-remind, tayong nare-remind patungkol po sa pananalangin, pero kamusta po yung buhay pananalangin po natin? Amen? Madami pong pagkakataon na lapit tayo kay Pastor. Pastor, mahina na naman ako. Ganito na naman ako. Naglugmok na naman ako. Hindi ko na naman alam yung gagawin ko. Alam niyo po, minsan tanongin natin eh, kapatid, kamusta yung prayer life mo? Kamusta ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa iyong buhay? Kamusta yung pakikinig mo sa salita ng Panginoon? Kamusta, alam mo yun? Ang ingay po ng mundo, di ba? Ang ingay po ng mundo, ano po yung ingay ng mundo? Madami pong distraction, madami pong temptasyon, madami pong iba't ibang kaparaanan ng kaaway para alisin yung focus mo sa pananalangin. Alam niyo po kung bakit napakamakapangyarihan ang panalangin? No? Alam niyo po ba kung bakit napakamakapangyarihan ng panalangin? Kahit sa anumang bagay, bakit hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan ng mundo, hindi ang... Kasi direct to God. Direct po siya sa Panginoon. Yung divine na kapangyarihan ng Panginoon mula sa Panginoon. Kapag nananalangin ka, pinapakilos mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo sa iyong buhay. Yung kapag wala po tayong prayer life, di ba? Saka po tayo ng hina. Minsan naman po, ito. Minsan, katapos lang ng prayer, diba? Pero bakit ang init agad ng ulo ko? Pero bakit ganito agad yung mga sitwasyon? Bakit ganito agad? Diba? Bakit pas? Kahapon ko lang, kakademosyon ko lang. Pero bakit ganito? Nag-feel na naman ako, may mga ganitong bago na naman. May mga nagawa. That's why sabi ng Bible, pray continually. Pray until something happen. Pray without ceasing. Ano po yung ibig sabihin nun? Sa tuwing tayo po ay nagkakamali at lumalagpak, may mga ganitong pagkakataon po ng buhay natin na kahit paglabas mo pa lang ng simbahan na to, pwede ka na agad mapamura kasi dahil sa init ng ulo, pwede ka na magkamali agad. Pwede na po tayo agad magkasala. Pero alam niyo po, pray ulit. Lapit ulit sa Panginoon. Hanggang mapalakas po tayo ng Panginoon. Amen? Paano po natin pinapakilos paano po tayo gumagawa? Kamusta po ang inyong prayer life? Ano pong ginagawa niyo sa prayer life niyo? Tuwing Sunday po lang po ba? Tuwing prayer service lang po ba? Ito po ay exhortation lang. Ito po ay patungkol sa prayer. Alam niyo po, ugalinin po natin. Gawin niyo po siyang habit. Amen? Hindi mahalaga kung nakikita ka po ng tao. Hindi mahalaga kung nakikita ka ng pasto, ng pamilya mo. Mahalaga magkaroon ka ng prayer sa Panginoon, ng intimacy sa Panginoon, ng paglapit sa Panginoon. Hindi po tayo kailangan maging mga pariseyo. Ano yung pariseyo? Gusto nila lagi kung paano sila manalangin. Malakas kung paano manalangin. Gusto nila nakikita sila ng tao at naitataas sila ng tao. Kaya ano po ang tingin sa kanila ng Panginoon? Mga mapagmataas. Diba? Mga mapagpumari. Ano pong gusto ng Panginoon? Yung mga tao, mananalangin.
nang ikaw lang ang Panginoon. Sa ating pintuan, ikaw lang at ang Panginoon. Ano po yung pinaka-the best moment ng buhay nyo? Yeah. Ano pong pinaka-the best moment ng buhay nyo? Yung pinaka-exciting moment ng buhay nyo, pagkatapos ng mag-school, o kaya pagkatapos ng magtrabaho, or ano pong exciting moment ng buhay nyo sa isang buong araw? Yung po ba yung pagpapasok ka sa trabaho? Exciting po ba? Hindi. Exciting po ba pag papasok ka ng school? Gagawa ka ng mga project naman? Ano po mga exciting moment? O, baka exciting moment pag uwi na sa bahay, tapos mag-mobile games ka na. Di ba? Ano po pinaka-exciting moment? Ano po, galingin natin, na ang pinaka-exciting moment ng buhay natin is yung prayer. Amen? Ngayong pag-uwi mo sa bahay, yung ikaw na lang, di ba, tulog na ang lahat. Dudulog ka sa Panginoon, mananalangin ka. Di ba? Lalapit ka sa Panginoon. Ay yung pinaka-exciting moment mo. Kasi doon tayo napapalakas. Yung po yung charge, ay yung po yung charge mo, nakakapagod sa mundo. Di ba? Yun yung charge mo. Di ba? Sino ba dito nag-charge pagka-charge, saksak? Pagkasaksak, tanggal agad. Ano po mangyayari sa 20%? O sa 9%, sa 5%? Halos hindi na pupuno, di ba? Kaya, ang prayer life, it takes time. Amen? It takes time po. Sige, sabihin natin, wala ka dun sa loob ng bahay, di ba? Pero, kahit saan po, pwede po kayong tumulog sa Panginoon, kausapin niyo po sa Lord, sa magitan po ng inyong puso, ng inyong isipan, kausapin niyo po sa Lord sa kahit na anong sitwasyon, kahit saan man kayo naroon. Amen? Ano niyo po, sabi yan, prayer and fasting. Ano po yung kalagahan ng fasting? Ito po ay pagpapalakas ng ating spiritual. Amen? Pagpapalakas po ng ating spiritual na buhay. E paano kapag walang prayer and fasting? E paano kung anong nangyayari na lang po sa buhay natin ay puro gadget? Anong nangyayari na lang po sa buhay natin ay, alam niyo po yun, puro pagtatrabaho, pag-aaral. Di ba po nakakapagod? Mga magulang, mga kapatid ko sa buhay pananampalataya. Di ba? Ano po yung mas kumakain pa ang oras ang scroll? Di ba? Pag scroll mo, hindi mo napapansin. Kumakain po ng oras eh. Di ba? Yung pagtatrabaho, isang buong araw na nagtatrabaho, hindi ba nakakapagod? Minsan nga po, hindi lang po 8 hours eh. Almost 24 hours. Di ba? Sa Lord po, paano po tayo kumikilos? Paano po tayo nagpapalakas sa Panginoon? Dahil po, this night, tayo po ay mananalangin. Tayo po ay magpapalakas sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin sa ating bansa. Amen? Dahil kailangan po ng bansa na, kailangan po ng panalangin ng ating bansa. Kailangan po ng panalangin ang ating pong government. Kailangan po ng panalangin ang ating klima. Kailangan po ng panalangin ang God's loving kindness. Kailangan po ng panalangin ang pamilya ng CFACC. Kailangan niyo po ng panalangin. Amen? Huwag po natin ipagsawalang bahala ang pananalangin. Kasi ayun po ang relasyon natin sa Panginoon. Ayun po, doon po tayo napapalakas ng Panginoon. Amen? So, sige po. Dahil po dyan, mas madali. Pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng Panginoon? If my people who are called by name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Ulitin ko po, sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by name humble themselves and pray and seek my face and turn their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Alam niyo po, we don't need protests. We don't need rallies. Ito po, maraming tao, even the evangelical churches, they did rallies, they did protests sa mga lansangan. We don't need that po. We really need to pray. Kailangan po nating magpakumbaba, mag-repent, humingi ng tawad sa Diyos on behalf of the Filipino peoples as Filipino citizens po. Bilang kabahagi po at bilang tayo po ay mga Pilipino, we just, on behalf of them, we
and to repent for our nations. Amen? Amen. We believe that our nation is a blessed nation. Amen. Our nation is a righteous nation. And we are sending missionary nations. Amen? Can we clap our hands to the Lord? These are prayer points. Pray for corruptions to be restrained every level of leadership and society. Hindi lang po sa presidente, hindi lamang po sa senador, even in the local government, even sa pinakamaliit na unit ng gobyerno, which is the barangay. We will pray that we are comes again corruptions. Amen? Hallelujah. So nung nagkaroon po ng privilege speech and nagkaroon po ng assembly po na nag-speech si Vico Soto, kung nakinig po kayo, ilang din po ang nare-receive ng barangay every year. And aside from millions pesos, yung mga nakukuha pa po nila from their communities. Kung ang communities nila po ay yamang komunidad, it takes po, talagang nag-earn po ng millions. Pero sad to say po, especially when we are not, hindi po natin sinisiraan ang ating bayang Binangonan. Pero let's see our barangays. Most of our barangays, we don't have lights. Diba po? Yung may ilaw man, ang lalo ng pagitan. Diba? So, let's pray for our nations. Let's pray for our town. Let's pray for our province. Amen! Pray for corruptions to be restrained in every level of leadership and society. Pray that God will bless the righteous leaders who walk integrity, humility, and justice. Let's pray. Napalutan sila ng mga talagang magkaroon po ng pananatakot sa Diyos. Pray that those who abuse power and exploit others will be brought to justice. Pray that Filipinos will turn back to God and turn away from greed and apathy and evil. Pray that God will heal our land and restore peace, prosperity, and righteousness, and declare that this nation is a born-again nation. Amen? Amen? And we will pray, mamaya po we have a prophetic justice. We will anoint from the sun besides with out to this map po. And we also pray for our church, and we will pray for our upcoming anniversary. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Sige po. Hallelujah.